Si Gana ay isang mananahi ng panty sa Divisoria. Napapaubos niya ang mga paninda kaya kilalang kilala talaga siya dito. Isang araw tumawag sa kanya ang kaibigan at sinabing may binatang nais bilhin lahat ng paninda niya. Pumayag siya at tumungo sa lugar kung saan sila magkikita, subalit sa kasamaang palad, maling sasakyan pala ang pinasukan niya dahil isang CEO ng lingerie pala ito. Nalaman niya lamang nang makita niya online ang mga panty na ibinenta niya sa lalaki. Doon din niya nalaman na maling sasakyan ang napasukan niya ng araw na iyon. Nagtungo siya sa lalaki upang kumprontahin ito, ngunit kakaiba ang nangyari. Inalok siya nito bilang designer ng lingerie. Pumayag siya ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi lang pala panty niya ang nakuha nito, pati na rin ang puso niya. Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. Aba, Gana, hindi porket ikaw ang pinakasikat na tindera dito sa kampo natin may karapatan ka ng taasan ng presyo ng tinda mo. Maawa ka naman sa aming hindi sapat ang pambili. At saka, bakit hindi na lang gawing 300? Aba naman, Aling Nora, iba ka rin tumawad Ginawa mong buy one take one tong mga paninda ko. At saka, ano bang ginagawa mo sa panty na binibili mo sa akin at kada buwan ay bumibili ka? Ayun, lupay-pay na pagdating ng isang buwan dahil gamit na gamit. Napaka-komportable kasi suotin ng mga gawa mo, kaya iyon ang madalas kong gawin. Pambobola pa nito kay Gana. Aba naman, sige na nga, at 300. Basta ito nang huli dahil nalulugi na ako sa'yo. Aniya, masaya namang dumampot ang ginang at saka ito binayaran. Tinanggap naman ng malugod ni Gana ang unang benta niya ngayong araw at muling bumalik sa pananahi. Sa maghapong pagtitinda, naging matumal ito dala ng marami na siyang kalaban sa business na ito. Ang pinagpapasalamat niya ay may mga loyal customers pa rin siya kahit papaano, kaya natutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang amang lasinggero. Siya si Gana, 28 anyos na, at kasalukuyang mananahi at tindera ng panty. 2 taon na siya sa larangang ito at masasabi niyang kaya niyang bayaran ang bills sa pamamagitan nito. Subalit nagbago ang lahat ng dahil sa pandemya. Naging matumal ang mga benta niya kaya kailangan niyang mag-isip ng kakaibang gimmick. Sa pananahimik niya, bigla na lang umilaw ang cellphone niyang 3210 pamana pa ng kanyang ina na hindi na natatanggal sa saksakan dahil sa sobrang hina na ng battery. Nakita niya agad ang pangalan ng kaibigan kaya sinagot niya ito. Bruha, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi ka naman sumasagot. Sabi naman kasi sa'yo bumili ka na ng bago mong cellphone. Bungad na may halong sigaw ng kaibigan niyang si Kiray. Ang aga-aga, ang bunganga mo parang Armalite. Hindi po pwedeng maging mahinahon ka kahit 5 minutes lang? Ay, pasensya naman. Pero heto na nga ang chika ko sa'yo. May lumapit sa akin at gusto niya raw pakyawin yung mga paninda mo. Ano, game ka ba mamayang gabi? Ay, ayan ka na naman sa pakulo mong puro scammer. Tigilan mo nga ako ngayong araw, Kiray, dahil hindi maganda ang pagkakaplansya ko sa mga bangs ko. Loka, totoo na kasi to. Kaya maniwala ka sa akin. Hindi ko naman sinasadya na scammer mga pangit na yun. Pero ito, promise, totoo na talaga to. Kaya naman, pumayag ka na please. Dahil baka ito na ang sagot sa nakakaawa mong bulsa. Pambobola pa ng kaibigan. Sandaling nanaig ang katahimikan sa kanilang dalawa bago muling nagsalita ang kaibigan na talaga namang gumulat sa pagkatao niya. Isang mayamang lalaki ang customer na to at may-ari ng lingerie business. Tila nagising naman ang diwa ni Gana kaya napaayos siya ng upo. Ito na marahil ang sign na matagal na niyang hinihingi sa Panginoon. Kaya hindi niya dapat ito palagpasin at kailangan niyang maibenta ang mga gawa sa lalong madaling panahon.
Pangarap din kasi niya makapasok sa isang kumpanya at maging designer ng mga lingerie, ngunit dahil hindi siya nakatapos, kaya wala siyang kakayahan na mag-apply sa mga ganito. Ano, game na ba? Tatawagan ko na siya ngayon upang tanggapin ang alok niya. Oo naman, game ako. Anong pangalan niya at saan ang address? Ibinigay ng kaibigang si Kiray ang meeting place ni Gana at ng bagong customer niya. Alas 7 ng gabi raw ito available, kaya kahit alanganin sa oras at delikado ay pumayag na siya. Maaga rin siyang nagsara dahil kailangan niyang ayusin ang 100 panty na ebebenta niya ngayong gabi. Alas 6 pa lang nakaabang na siya sa meeting place nila ng customer niya. Bit-bit pa niya ang isang malaking bag na naglalaman ng mga panty na ebebenta niya. Wala pa siyang kain ng kahit na ano dahil ginamit niya ang 100 piso na pamasahe papunta roon. Kaya nang may biglang pumaradang itim at mamahaling sasakyan ay wala siyang kaabog-abog na sumakay roon. Sa loob naman ng sasakyan ay isang binatang nakangunot ang makakapal na kilay. Wala sana siyang planong bisitahin ang kanyang mga magulang sa isang hotel, kundi lang siya drinamahan ng kanyang ina. Alas 6 na nga siya nakarating sa harapan ng hotel. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, bigla na lamang pumasok sa loob ng sasakyan niya ang isang dalaga. Maganda ito, hindi katangkaran, maputi at may mabibilog na mga mata. Hindi siya nagsalita kahit na nagulat din ang driver niya. Sinenyasan niya ito na manahimik at lumabas ng sasakyan. Hi sir, gusto ko lang sabihin na salamat sa pag-alok sa akin upang bentahan ka ng mga paninda ko. Pasensya na kung bigla akong pumasok ng walang abiso pero kanina pa kasi ako doon at nagugutom na ako. Hindi ko na patatagalin pa ito. Kaya naman gusto kong ipakita sa iyo mga paninda ko. Ani pa ng babae at saka inilabas ang mga paninda. Nanlaki ang mga mata ni Spain at hindi makapaniwala na nakatingin sa hawak niyang panty ngayon na may design na bulaklak. Eto nga pala ang bestseller ko, iyang bulaklakin dahil bet ng mga matatanda yan. Really? Eto na ba ang bagong design ng panty ngayon? Aba, oo naman. Iyan ang gusto nila dahil sumisexy daw sila kapag iyan ang suot. Eto naman ang pangalawa sa mabili kong panty. Inabot muli ng dalaga sa kanya ang panty na may mukha ni SpongeBob. Hindi mapagtanto ni Spain kung tatawa ba siya ng malakas o magtitiis na wag sitahin ang babae. Ngunit isa lamang ang nasa isip niya. Ito ang matuwa sa kabaliwang taglay ng babaeng nang himasok sa sasakyan niya. Nakuha din ng panty ang atensyon niya dahil sa telang ginamit rito. Hindi man ganoon kaganda ang disenyo, ngunit ang masasabi ni Spain na maganda ang telang ginamit nito. Anong telang ginagamit mo rito? Tanong pa niya. Nako, cotton lang yan na binili ko kay Aling Bebang dahil siya ang supplier ko sa mga tela. At totoo, matibay ang tela niya at hindi basta-basta nasisira o naluluma. Pero sir, may nagustuhan ka ba sa mga paninda ko? Ani pa nito. Sir, sige na at bilhin mo na lahat ng ito na makauwi na ako sa amin. How much ba lahat ng ito? Bigla namang kuminang ang mata ng dalaga dahil sinabi niya. Natuwa siya kaya naman bibilhin niya ang lahat ng ito at upang pag-aralan na rin kung kaya ba ng tela na ginamit dito ang tumagal ng matagal. Ano kasi, 20 mil ang lahat ng ito? Napakamot pa ng ulo ang dalaga. Hinugot ni Spain ang wallet sa kanyang bulsa at kumuha ng 20 mil roon. Ibinayad sa dalaga. Tuwang-tuwa naman ito at paulit-ulit na nagpasalamat. Maraming salamat sir. Naway gumanda ang iyong buhay at tumawa ka palagi. Aalis na po ako at mag-iingat po kayo. Matapos sabihin nito ay walang kaabog-abog na lumabas ng kotse. Hindi pa rin mabura ang ngiti ni Spain sa labi dahil sa babae. Napawi lamang iyon nang makita ang ina na nakangiti at papalapit sa sasakyan niya. Kung tama ang hula niya ay nakita nito ang babaeng lumabas ng kotse niya. Mom, alam kong iniisip mo at please lang mali ka ng iniisip. Hindi ko naman kilalang babaeng yun at basta na lamang pumasok sa kotse ko. Depensa niya agad. Wala naman akong sinasabi anak ka at saka ang cute naman ng panty na nasa kamay mo.
Naibato pa nito sa backseat ng sasakyan at inayos ang suot niyang suot. Tumawa naman ng malakas ang ina nang makita ang iba't ibang klase ng panty na nasa harapan niya. Mom, hindi to sa akin ah. Pumasok na nga tayo sa loob at baka nag-aantay na si Daddy doon. Please Mom, huwag na sanang makarating kay Daddy ang tungkol dito. Kilala kita at hindi mo maitikom ang bibig mo. Son, dapat lamang malaman ng Daddy mo ang kalokohan mo. Tawang-tawang sabi ng kanyang ina bago sila pumasok sa loob ng hotel. Siya si Spain, ang panganay na anak at tagapagmana ng malaking lingerie company sa Makati. Ang binata ay pinanganak ng may gintong kutsara sa bibig, kaya naman hindi ito nakaranas ng paghihirap sa buhay. Subalit kahit na ganoon ay hindi ito naging mapagmataas at mayabang. Bagkos, matulungin ito at mapagmahal sa mga matatanda. Mayroon siyang nag-iisang kapatid na babaeng si Thalia. Ang binata ay walang nobyo kaya naman atat ang pamilya niyang magkaroon siya ng kasintahan. Ngunit hindi pa siya handa dahil hindi pa niya nakikilala ang babaeng babaliw sa kanya. Muling lumipas ang 3 linggo nang mapansin ni Gana ang kaibigan na tumatakbo palapit sa kanya. Pawis na pawis at namumutla kaya naman nakuryoso siya at inantay itong makapasok sa loob ng bahay niya. Loka! Ang tagal na kitang tinatawagan at tinahanap pero nandito ka lang pala. Nakita mo na ba? Kamusta? Anito na siyang pinagtaka ni Gana. Anong meron? Bakit ka tumatakbo? At saka, anong nakita ko na? O sosyo pa niya. Eto! Sabay pakita sa cellphone nito. Nanlalaki ang mga mata ni Gana nang makita ang binenta niyang panty sa gwapong lalaki ng gabing iyon. Nahablot pa niya ang cellphone ng kaibigan at binasa ang mga comment sa larawan. Nag-init ang tuktok ng ulo niya dahil binash ang gawa niya at pinagtawanan pa. Ang kapal naman talaga ng mukha nilang laitin at pagtawanan ng design ko. Hindi ba nila alam na bestseller ko to? Baliw! Hindi mo ba sinipot ang buyer mo ng gabing yun? At saka, paano ba yan napunta sa social media ha? Sabi mo nabentahan mo pero galit na galit sa akin ng customer na yun. Hindi ka raw sumipot sa usapan ng gabing yun. Ani pa ng kaibigan. Anong hindi? Nabenta ko nga ang mga panty na gawa ko eh. 20 mil nga yun kaya naman may pambayad na ako sa lupa. Loka, hindi ka sumipot kaya nga nagalit yung customer mo. Ano? So, sino yung lalaki ng gabing yun? Gwapo siya at mabango at mukhang mayaman. Loka, isang matandang lalaki ang customer mo na yon at nasa motor kasi at hindi kotse. Kakaloka! Anong ginawa mo? At sinong lalaking binentahan mo? Dito na nagsimulang kabahan si Gana dahil sa katangahan niya ng gabing iyon. Naalala pa lang niya ang mukha nito ay kinakabahan na siya at gusto nang magpalamon sa lupa. Kung ganoon ay hindi pala isang ordinaryong tao ang binentahan niya ng panty, kundi isang mayamang tao. Naalala mo ba ang mukha ng lalaking binentahan mo? Baka pwede mo siyang kausapin para alisin ang post na ito. Nakakahiya, Gana. Hindi ko alam kung sino siya eh. Pero gwapo, mabango, maputi, yummy, basta matangkad siya. At mukhang modelo. May kinalkal naman ang kaibigan sa cellphone nito at may pinakita sa kanya na isang larawan. At mas lalong namilog ang mata niya nang makilala kung sino ito. Ito ang lalaking binentahan niya ng gabing iyon. Mas lalo pang lumuwa ang mata niya nang mabasa na isang bilyonaryo pala ang lalaki. Siya ang lalaking binentahan ko ng panty ko. Anong gagawin ko, Kiray? Hindi pala ordinaryong tao ang nabentahan ko. Paano na lang ang negosyo ko? May bibili pa ba sa akin? Kausapin mo siya para burahin tong post na to. Alam ko kung saan nakatayo ang kumpanya niya. Ani ng kaibigan ni Gana. Nang araw na iyon, nagtungo sila sa pinakamalaki at matayog na building sa Makati. Iyon na ata ang pinakamagandang building na nakita ni Gana at Kiray. Nagmistula silang basahan na pakalat-kalat sa tabi dahil ang mga taong narito ay mapupusyaw ang balat at makikita ang karangyaan sa buhay. Sino po ang hanap natin mga ale?
Salubong ng gwardya na dinaig pa ang isang modelo sa kisig at kinis ng mukha. Napahawak pa si Gana at Kiray sa mga mukha nila dahil mas makinis pa ang gwardya sa kanila. Sir, gusto sana namin makausap ang boss mo. Kilala niyo ba ang boss namin? Hindi, kaya nga kami nandito para sana kausapin siya. Sabihin mo sa kanya, nandito ang babaeng siniraan niya online. Matapang na sabi ni Kiray sa Manong. Miss, anong pangalan mo? Gana po. Sige po, Miss Gana. Ikaw ay tumuloy na sa loob dahil matagal ka nang inaantay ng boss ko. Ikaw naman, Miss, dito ka na sa labas dahil bawal ka sa loob. Ani ng gwardya. Wala nang nagawa pa si Gana kundi ang mag-isang pumasok sa loob. Nadadaanan niya ang ibang empleyado na sinusuri ang suot at itsura niya. Nakaramdam pa siya ng panliliit, ngunit ang mas inisip na lamang niya ay paano makakausap ang lalaki. Itinuro siya ng isang babae sa huling floor ng building at namangha pa siya dahil kitang-kita niya ang buong syudad mula roon. Ngunit nagbalik din siya sa sarili nang may tumikhim bigla sa hindi kalayuan sa kanya. Iyon ay walang iba kundi ang binatang binentahan niya ng panty. Sir! Yes? Anong kailangan mo sa akin? At pumasok ka nang walang paalam sa opisina ko. Pasensya ka na kung pumasok ako nang walang paalam pero gusto ko lang sana ipabura ang mga panty ko online. Nababash na kasi ako at hindi na maganda ang nagiging epekto nito sa kabuhayan ko. Aniya. Pero hindi ako may gawa ng bagay na yun, miss. Anong hindi? Ikaw lang naman ang binentahan ko ng panty ko, hindi ba? Sino pa tingin mo ang magpo-post ng bagay na yon kundi ikaw? Pero hindi talaga ako. Dahil unang-una, hindi naman ako ganong tao. Pangalawa, anong mapapala ako kung ipopost ko yun? Katwiran ng lalaki kaya naman tumahimik si Gana. Tama naman ito sa sinabi, ngunit wala siyang ibang maisip na tao na gagawa nito. Kundi pala ikaw, pasensya na. Aalis na ako. Muli sana siyang tatalikod upang umalis nang magsalitang muli ang lalaki. Sandali. Gusto ko sanang alokin ka ng magandang oportunidad. Anong ibig mong sabihin? Gusto sana kitang maging parte ng kumpanya ko. Gusto ko ang mga panty na gawa mo. Kaya naman gusto mo bang subukan dito? Sayang naman ang talent mo kung hindi naman mapapakinabangan ng maayos. Ani nito. Nagpupuyo sa saya ang puso ni Gana dahil sa magandang oportunidad. Ngunit napaisip siya bigla kung bakit bigla siyang inalok. Anong meron at bakit siya? Hindi na malaya ni Gana na nabasa ng binatang si Spain ang mga tanong nito dahil makikita naman sa mukha ng dalaga. Nan, masyado lang halata sa mukha mo ang iniisip mo at kung sasagutin ko ang tanong mo sa akin kung bakit kinuha kita. Dahil gusto ko ang gawa mo. May talento ka at alam kong mas magiging successful ka balang araw. Hindi naman napigilan ni Gana na kiligin dahil sa sinabi nito. Umangat lamang ang magkabila niyang labi, ngiting aso kaya napangiwi ang gwapong binata sa kanya. Hindi ko naman alam na ang bait mo pala, Sir Pogi. Dahil dyan, pinapatawad na kita. Kaya naman, kailan na ako mag-uumpisa? Pwede ka na mag-umpisa. Bukas na bukas din, miss. Gana. Gana ang pangalan ko. Ani ni Gana sa lalaki. Umuwi si Gana ng masaya at pakanta-kanta pa. Dahil sa wakas, nagkaroon siya ng magandang trabaho gamit ang kanyang talento. Subalit nang makarating siya sa kanilang bahay, hindi natuwa si Gana sa nasaksihan. Ang ama kasi niyang lasinggero at sugarol ay may kasamang ibang babae at babaeng mas bata pa sa kanya sa tansya niya'y 2 taon. Oh anak, nariyan ka na pala at mabuti naman. Dahil papakilala ko sa iyo si Marina. Ang bago mong nanay at ang kapatid mo. Nasisiraan ka na ba ng bait, tay? Anong bagong nanay at pinagsasabi mo dyan? Epekto ba yan ng walang sawa mong paglalaklak ng alak? Ababastos kang bata ka. Wala kang respeto. Katulad ka ng nanay mo. Mabuti nga at iniwan ka na ng… Sige, ituloy mo. Dahil baka makakalimutan ko na talaga na ama kita. Konting respeto na lang sana, tay, dahil wala na si nanay. Tapos nagdala ka pa ng mukhang kurikong dito sa bahay. Nagbitbit pa ng buni. Hiyaw ni Gana. Namula ang mag-ina dahil sa sinabi ni Gana. Ngunit wala silang magawa dahil hindi nila pag-aari ang bahay. Hindi pa.
dahil nais nila itong kimkimin at paalisin na lamang ang nasabing dalaga. Huwag ka sanang magalit sa amin. Mahal ko ang ama mo. Mahal mo ang ama ko? Itong lasinggero na to? Anong nagustuhan mo sa kanya kung paano siya lumaklak ng alak? Wag ako, Korikong, dahil ang tatay ko ay walang mahal. Minamahal niya ang mga bote ng alak. Gana, sumusobra ka na talaga. Hindi natinag si Gana sa sigaw ng ama. Ano bang bago? Ang sampalin siya at saktan? Hindi na iyon bago lalo nang hindi na siya bata para matakot pa na iwanan nito kundi naman ito naging mabuting ama sa kanya. Ano? Sasaktan mo ko? Sasampalin mo ko? Iyan naman kaya mong gawin, hindi ba? Ni minsan hindi ka naging mabuting ama sa akin. Kaya tingin mo, natatakot ako sa'yo? Hindi ako natatakot sa'yo. Talagang bastos ka ha? Pumaling ang ulo ni Gana sa pakanan dahil sa lakas ng sampal ng kanyang ama. Nalasahan pa niya ang tila kalawang dahil sa pumutok niyang labi. Hindi na naman niya maitatago ang pasa panigurado sa kaibigan, kaya kailangan niya nang makaisip ng paraan upang hindi ito maipakita. Lumayas ka dito! Ayoko na makita pa ang pagmumukha mo! Lumayas ka dito! Naiintindihan mo? Hindi ko nananaisin pa na makita ang pagmumukha mo. Katulad ka ng ina mo. Di ko nga alam kung bakit pa kita binuhay eh. Aalis talaga ako. Di mo na ako kailangan pang ipagtulakan. Dahil aalis ako at hindi na ako uuwi sa letseng pamamahay na ito. Pagod na ako sa walang kwentang ama na tulad mo. Malakas na sigaw ni Gana bago siya naglakad paalis ng bahay nila. Dala lamang niya ang sarili at ang natitirang 3,000 sa mga ibinenta niyang panty. Hindi alam kung saan siya pupunta at ayaw niyang tumungo sa bahay ng kaibigan dahil alam din niya ang sitwasyon nito. Hindi napigilan ni Gana na mapaluha dahil sa dinadanas niya 1 dekada na ang nakakalipas. Pagmamahal lamang ang nais niya at wala ng iba. Subalit bakit kailangan niya itong hingin sa mga taong hindi siya pinapahalagahan? Ipinangako kasi niya sa sarili na kung sakali na magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya, gusto niya ng buo at masaya. Sa paglalakad niya sa madilim at tahimik na daan, isang itim na van ang tumigil sa gilid niya. Hindi nakaramdam ng takot si Gana, bagkos sinigawan pa niya kung sino man ang lula nito. Ayan, sige, kidnapin niyo na ako. Tapos ibenta niyo ang atay ko at puso. Total, wala namang silbi ang buhay ko, di ba? Sino pa bang maghahanap sa akin? Miss, akala niyo ba? Hindi ko alam na nangunguha kayo ng mga babae, tapos ibebenta niyo, hindi ba? Sige lang, pagod na ako sa buhay na to. Dagdag pa niya, subalit na natiling nakapikit habang patuloy ang pag-aagos ng kanyang mga luha. Miss, gusto ko lang naman magtanong kung saan bang daan palabas ng lugar na to. Tsaka hindi naman puti ang van ko kaya bakit mo naisip na kikidnapin kita? May asawa din ako at hindi kita type. Ani ng lalaki. Otomatikong nagdilat ng mata si Gana at pumaling ng tingin. Isang gwapong lalaki ang nasa driver's seat, may kahabaan ang buhok nito tapos matangos ang ilong at gwapo. Mukha itong modelo ng magazine ng Brief tapos may 6 na pandesal. Ganun po ba? Papasensya ka na at naging madrama ako. Ang daan na ito ay palabas na ng lugar na ito tapos kumanan ka para makita mo kung bakit ka hindi pinili. Pinili na ako, miss. Binuntis ko na nga at pinakasalan. Taray. So, kumusta naman ang relasyon nyo? Buti naman at pinakasalan ng hambog na tulad mo. Kasi, gwapo ako. Woo! Lakas ng hangin. Talaga ba? Saan? Ani pa ng lalaki kaya napairap sa kawalan si Gana dahil sa hambog na lalaking nasa harapan niya. O siya, diretso mo lang tapos kumanan ka na at yun na. Di ka ba sasabay? Ayoko, baka may gawin ka pang masama sa akin. Mukha ba akong pumapatol sa babaeng hindi man lang nakapagsuot ng tsinelas? Kusa namang nagbaba ng tingin si Gana at nagulat siya dahil hindi pala siya nakapagtsinelas. Samantala, natiimbagang naman ang binatang lula ng sasakyan nang mapansin ang pasa sa pisngi at labi ng babae. Pumasok ka na at sumabay ka na sa akin, miss. Ayoko. Paano kung masama kang tao? Di ako masamang tao, kaya pumasok ka na at dadalhin kita sa ospital dahil nangingitim na ang pisngi mo.
Gusto mo bang tumawag ng pulis upang i-report yan? Di na. Kung ganun, pumasok ka na at lumalalim ng gabi. Wala na ring nagawa pa si Gana, kundi ang pumasok sa loob ng sasakyan ng hindi kilalang lalaki. Ano pa bang mawawala kung sakali na masamang tao ito? Wala din namang maghihintay sa pagbabalik niya. Ako si Oman at hindi ako masamang tao. Ani ng lalaki. Dahil na rin sa pagod at gutom, hindi na pinansin ito ni Gana. Kusang pumikit ang kanyang mga mata at kinain siya ng antok. Hindi naman malaman ni Oman kung saan dadalhin ang babae. Mabuti na lamang at nataon na naroon ang kaibigan na si Spain. Nagulat pa ito nang makita ang babae na kalong niya. Mabilis din itong kinuha ito sa kanya. Dinala sa loob ng mansyon ito na pag-alaman din niya na ito pala ang bagong empleyado ng kaibigan. Kilala mo ba kung sino may gawa nito sa kanya? Tanong pa nito habang patuloy sa pagdadampi ng yelo sa nangingitim na pasa ng babae. Hindi eh. Nakita ko kasi siya na naglalakad ng mag-isa sa madilim na daan na yon, kaya isinakay ko na. Aniya, ngayon lamang niya nakita ang kaibigan na si Spain na mag-alala ng ganito sa babae. Pare, kilala mo ba yan? Kasi ganyan na lang ang pag-aalala mo eh. Yes. Siya ang bagong designer ng company ko. At maayos lamang siya nang umalis sa opisina ko. Hindi ko inaakala to. Di kaya sinasaktan siya ng asawa niya? Wala siyang asawa. Pero may tatay siyang lasinggero. Hindi na talaga naitago ni Oman ang labis na pagtataka sa kaibigan. Uy, bakit ang dami mong alam sa babaeng yan ah? Don't tell me, love at first sight ka dyan. No. Utal pa na sagot ng kaibigan. Nanahimik na lamang si Oman dahil alam niya kung saan patutunguhan ang ginagawa ng kaibigan. Nagpaalam na rin siya na uuwi at tahimik na iniwan ng babae sa kaibigang si Spain. Samantala, nagising naman si Gana dala ng pag-iingay ng kanyang sikmura. Bigla din nagising ang diwa niya nang makaamoy ng masarap na pagkain kaya mabilis siyang bumangon upang hanapin ito nang bigla siyang magtitili. Dali-dali namang pumasok si Spain sa silid niya ng apron lang ang suot kaya mas lalong nagtitili si Gana sa gulat. Anong ginagawa mo sa akin ha? Bakit ibang damit ko? Ba't nandito ako sa silid na to ha? Isa-isa lang ang tanong, Missy. Sir? Anong ginagawa ko dito? At saka, bakit ganito ang suot ko? Nakatulog ko kasi sa sasakyan ng kaibigan ko kagabi. Kung di mo naaalala. Nagkataon na dinala ka niya sa akin dahil hindi niya alam kung saan ka dadalhin. Yung damit mo, si Yaya ang nagpalit. At kung saan ka, nasa mansyon ko. Sagot ng lalaki sa kanya. Ganun ba? Pasensya na kung nagsisigaw ako. Nga pala, nasa na mga damit ko? Pasensya na sir kung mahuhuli ako sa trabaho ngayong araw ah. Nagkaroon lang kasi ng problema sa bahay eh. Pinalayas ka ng tatay mo? Paano mo nalaman? Tanong pabalik ni Gana. I have my ways, Missy. At saka, kung wala kang mapupuntahan, pwede ka namang dumito muna. Alok pa sa kanya ni Spain. Bakit naman ako dito titira? Wala nga akong perang pambayad sa ganito kagandang lugar. Kaya uuwi na ako. It's free, Missy. Pwede ka namang umalis kapag kaya mo na. Hindi kita hahayaan na magpalaboy-laboy sa labas ng mansyon ko kung may magagawa naman ako. Nakita ni Gana ang kaseryosohan sa mata ng lalaki. Ramdam din niya na sincero ito sa alok sa kanya. Kaya sa huli ay nagpaubaya siya. Anong kailangan kong gawin para makabawi ako sa kabaitan mo sa akin, sir? Spain, tawagin mo ako sa pangalan ko, Gana. Alright po, Sir Spain. Anong pwede kong gawin para makabawi sa'yo? Nothing. Gusto ko lang na maging maayos ka. Anito. Hindi na nakipagkulitan si Gana sa lalaki. Bumaba na rin siya upang lantakan ang niluto nito. Pinapili pa siya ng silid na gugustuhin niya at pinag-shopping ng mga damit at iba pang kailangan. Hindi na malaya ni Gana ang mga lumipas na panahon at nagulat na lamang siya na 3 buwan na pala siyang nakatira sa poder ni Spain. Isa na rin siyang sekretary nito at / isang designer ng kumpanya. Isa lamang ang masasabi ni Gana na naging maayos ang buhay niya sa poder ni Spain. May isa lamang siyang problema at ito ang puso niya
Dahil sa likas na kabaitan ng binata sa kanya ay hindi niya napigilan ang pagtibok ng puso niya rito. Loka, kanina pa kita kinakausap pa. Ano na naman yung iniisip mo? Sabi ko naman sa iyo umaamin ka na dyan sa boss mo. Para naman ang dali ng gusto mo, Kiray. Boss ko yun at naging mabuti sa akin. Paano ko sasabihing minamahal ko na siya? Iyon nga Kung di mo naman kasi susubukan, paano mo malalaman, di ba? Tsaka haler, single ang boss mo, gwapo na, mabait pa. Aba, ang swerte mo, Loka. Basta, hindi ako aamin dahil ayoko na masira kung ano man ang pagkakaibigan naming dalawa ngayon. Basta, mauna na ako. Chika na lang tayo mamaya, okay? Ani pa ni Gana sa kaibigan. Nagpaalam na siya sa kaibigan at pumasok ng kumpanya. Sa 3 buwan niya dito nasanay na siya sa matatalim at nanglalait na tingin ng ibang empleyado sa kanya. Naiintindihan niya, ngunit naabot naman niya ang lahat ng meron siya ngayon dahil pinatunayan niya ang talento. Narinig pa niya ang bulungan ng mga ito. Tulad pa rin ng madalas niyang ginagawa ay pikit mata siyang pumasok ng elevator. Pagbukas nito, naabutan niya si Spain na nakapikit at namumula kaya mabilis siyang lumapit sa binata. Spain, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Bakit ang pula mo? Nag-aalala niyang tanong at sinubukan itong hawakan nang mapangiwi siya sa init ng balat. Nilalagnat ka. Sana sinabi mo para hindi ka na nakapasok at nakapagpahinga na lang sa bahay. Paano ka kung hindi ako papasok? Ikaw ang gagawa ng lahat ng ito. Pero kaya ko naman ang lahat ng to. No, kaya ko naman. Masakit lang ang ulo ko. Hindi mo kaya. Tingnan mo nga yung lagnat mo. Ang taas. Gusto mo ba dalhin na kita sa ospital? Aniya at natataranta na dahil nakakapaso ang lagnat ng lalaki. Lalo na nang yumakap pa ito sa bewang niya at isinubsob ang mukha sa kanyang tiyan. I'm okay. No, hindi ka okay. Kaya naman dadalhin kita sa ospital. Kiss me first. Baliw ka ba? Kiss pa talagang hinahanap mo samantalang hindi ka naman makatayo dyan ng maayos? Dadalhin kita sa ospital at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kiss me first. Tapos papayag ako na magpadala sa ospital. You're driving me crazy, Gana. Ilang buwan mo na akong binabaliw. Ani pa nito na mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Gana. Alam mo, dahil lang yan sa lagnat mo. Kaya naman manahimik ka na at hindi ko iisipin ang mga to. Pag nawala na yung lagnat mo, tsak na makakalimutan mong lahat ng to. No, di ka nga mawala-wala sa isipan ko Kaya paano ka nakakasiguro na makakalimutan ko ang araw na ito? Ngayon lamang lumakas ang loob ko. Kaya, kiss me first at magpapa-ospital ako. Nilalagnat din ba ang utak mo? Epekto ba yan ng lagnat mo kaya kung ano-ano nang naiisip mo? Aba, Spain baka gawin kitang India. India. India ang magiging pangalan ng anak natin. Baliw! Namumulang sigaw ni Gana. Hindi na talaga niya kinaya kaya tinawagan niya na ang mga kaibigan nito. Hindi naman nabigo si Gana nang iluwan ng pintuan ang 5 nagagwapuhang nilalang na nakasuot ng suit. Asan si Spain? Congrats pare at nilagnat ka rin. Ani ni Oman ang lalaking tumulong sa kanya ng gabing iyon. Naroon sina Denmark, Oman, Morocco, Israel at Finland. Sila ang bumuhat sa lalaki at dinala ito sa ospital. Mabuti na lamang at nadala ito agad dahil hindi na pala maganda ang kondisyon ng katawan ni Spain. Dahil sa matinding stress, pagod at pagpapalipas ng gutom kaya naman inabisuhan siya ng doktor na kailangan nitong magpahinga ng 1 linggo. 1 linggo na pagsisimulan ng pagbabago ng relasyon ni Gana at Spain. 3 araw na rin ang lumipas simula nang manatili si Spain sa ospital at nagpapagaling. Sa 3 araw na yon, si Gana ang nag-alaga sa binata kaya naman ganoon na lamang kalaki ang ngiti nito. Huwag mo kong tingnan ng ganyan at kainin mo na itong pagkain para makainom ka na ng gamot. Di nga kasi masarap yung luto sa ospital. Pwede naman kasi tayong magpa-deliver ng pagkain. Di nga kasi pwede. At bakit pang tigas ng ulo mo Hindi mo ba alam na mas healthy naman ito bukod sa mga pinang-o-order mo sa Grab? Kaya kainin mo na to bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko sa'yo. Ani naman ni Gana at pilit na inilalapit ang kutsara na may lamang pagkain.
Subalit pinanatili ni Spain na sarado ang bibig niya. Simula kasi na maospital ito ay naging pabebe na rin. Laging nag-iinarte at ayaw nawawalay kay Gana. Pansin din ito ng ina ni Spain, ngunit kaysa suwayin ng anak ay mas kinonsinti pa ito. Ngayon lamang kasi nito nakita ang anak na maging ganito, kaya kung mabibigyan pa rin ng dahilan ay nanaisin nilang mapangasawa ng anak ang dalaga. Hindi mo ba talaga ito kakainin, ha? Ayaw. Spain? Hindi ka na bata, utang na loob. Alam mo ba na ilang araw na tayong absent? Paano na lang ang trabaho natin? Ako ang boss. Bakit ka nag-aalala? Kaya kitang pasahurin kahit na wala kang ginagawa. Kahit nga ang gawin mo lang yakapin ako. Sasahuran pa rin kita. Mahinang bulong ni Spain na hindi na umabot sa pandinig ni Gana. Anong sinasabi mo? May sinasabi ka ba? Bakit hindi mo kaya lakasan? Wala. Ang sabi ko, nasa na kasi yung kiss ko para kumain na ako. Baliw, kumain ka na at sagutin ko lang tong tawag sa akin. Siguraduhin mo na pagbalik ko, ubos na ito, okay? Kundi? Tumingin pa ng nakakaloko si Gana sa binata na nagtataka naman ngayon sa naging reaksyon niya. Kundi what? Si Spain naman ngayon ang nagtaas ng kilay. Wala kang kiss. Nakakaloko pang ngumisi si Gana bago iniwan ang binata na nakamamatay ang tingin. Tawa naman ng tawa si Gana hanggang sa makalabas ng hospital room ni Spain. Simula nang siya ang mag-alaga sa lalaki ay hindi na rin niya itinatago pa ang nararamdaman para rito. Bahala na kung ano ang mararamdaman din ni Spain sa kanya, ang mahalaga sa kanya ay masabi niya ang tunay na nararamdaman para rito. Sinagot ni Gana ang tawag sa luma niyang cellphone nang biglang maglaho ang ngiti kanina sa labi. Wala na siyang pag-aalinlangan na tumungo sa public hospital kung saan naka-admit ang ama niyang lasinggero. Mabilis lamang ang naging biyahe niya dahil gamit niya ang sasakyan na kakabili lang niya gamit ang sipag at tiyaga. Sumalubong pa sa kanya ang stepmother na humahanga nang makita siya samantalang puno ng inggit naman ang anak nito. Sabay silang pumunta sa silid ng ama niya. Nanlumo si Gana nang makita ang kalagayan ng ama. Payat na payat ito at kita ang matinding paghihirap sa hitsura. Nang umalis siya sa poder ng ama ay wala na siyang naging balita pa. Hindi niya sinubukan na alamin ang kalagayan nito, dala ng matinding galit, ngunit ngayon lahat ng galit niya ay naglaho. Naluha siya sa kalagayan ng ama, kaya naman kukunin na niya ito at siya na ang mag-aalaga. Anak, huwag mo nga akong tawaging anak dahil hindi naman kita kaano-ano. At saka anong ginawa niyo sa ama ko? Ha? Bakit naging ganito siya? Sigaw niya sa stepmother niya. Wala kaming ginawa sa kanya, bagkos kami ay ginutom ng ama mo dahil ang ginawa na lang niya ay mag-inom simula nang abandonahin mo siya. Excuse me, sinong pamilya ng pasyente? Lumapit naman kaagad si Gana sa doktor. Naitakip niya ang sariling palad sa bibig nang malaman ang kalagayan ng ama. Kaya mas lalong nagdesisyon si Gana na iuwi na ang ama sa mansyon ni Spain kahit nakakahiyaman. Dok, kailan po pwedeng makalabas si tatay? Bukas maaari na siyang makalabas pero paalala ko lang miss na huwag mo na siyang hahayaan na makatikim pa ng alak kundi magkakaroon tayo ng mas malaking problema. Pero sa ngayon ay maayos naman ang kalagayan niya at konting pag-aalaga lamang. Salamat po, Dok. Ani ni Gana tsaka na umalis ang doktor. At tsaka naman nagising ang ama ni Gana. Nang makita siya nito ay mabilis din ang pagtayo. Mabuti na lamang at mabilis na nalapitan upang alalayan. Hindi mapaglagyan ang galak ng matanda nang makitang muli ang panganay na anak. Hindi nito sinasadya ang naging galit at nang mawala ito at hindi na umuwi doon na pagtanto ng matanda na hindi na pala niya kayang mawalay sa anak. Gana, anak, pasensya ka na kay tatay kung nasaktan kita. Anak, umuwi ka na sa bahay dahil miss na kita. Tay, hindi na ho ako makakauwi sa bahay natin dahil ikaw nang uuwi sa kung saan ako nakatira pansamantala. Inaayos ko lamang ang magiging tahanan natin ulit, kaya pansamantala ay doon muna tayo. Saan? Sa
Kaibigan ko ho. Anak, patawarin mo si tatay ha. Pero pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko at nasabi ko sa'yo. Anak, kunin mo na ulit ako at sasamahan kita. Magbabago na ako at hindi na ako magiging pasaway. Iyak ng matanda. Naantig naman ang damdamin ni Gana at napagdesisyonan na kausapin si Spain upang pakiusapan ito na isama ang ama habang naghahanap siya ng malilipatan. Ang hindi napaghandaan ni Gana ay ang sumama ang stepmother niya at ang anak nito. Hindi man niya nais pumayag, ngunit anong magagawa niya? Buntis ito sa ama at kailangan itong akuhin ng kanyang ama. Isang linggo ang muling lumipas at nanatili si Gana sa mansyon ni Spain, habang ang mag-ina at ang ama ay nanirahan sa maliit na bahay sa likod ng mansyon. Hindi siya pinayagan ni Spain na naroon matulog kaya oras-oras ay sinisilip niya ang ama. Gana? Tawag pa sa pangalan niya ng anak ng kanyang madrasta. Anong ginagawa mo dito? Hihiram ka na naman ba ng pera? Pasensya na, pero wala na akong mapapahiram sa'yo. Malamig niyang turan. Hindi naman ako hihiram ng pera sa'yo eh. Gusto ko lang sana magpatulong kung maaari at kung hindi naman kalabisan. Wow kalabisan na nga ang pagsama niyo ng ina mo dito. Tapos hihingi ka pa ng tulong sa akin? Aba, parang sumusobra ka naman ata. Marian, hindi kita kapatid, kaya naman wala kang karapatan. Gusto ko lang na ipasok mo ko sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Hindi hamak naman na mas magaling ako sa'yo, hindi ba? Sa tingin mo ba, hindi ko rin kaya ang ginagawa mo? Kaya ko at kakayanin ko. Kaya gusto kong ipasok mo ko sa kung saan ka nagtatrabaho ngayon. Hindi lang pala buhok mo ang makapal no? Kundi pati na rin yung pagmumukha mo. Naririnig mo bang sarili mo? Ang kapal ng mukha mo, sobra. Umalis ka na nga sa harapan ko bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo, Marian. Ang yabang mo rin, no? Kundi ka lang sumipsip dyan sa Spain na yan, tingin mo, anong meron ka ngayon? Wala, Gana. At lahat ng meron ka ngayon ay galing lamang sa kalandian mo. Kung tutuusin nga, kaya kong agawin sa'yo si Spain. Ani ng babae. Dito na nag-init ang ulo ni Gana. Kusang lumipad ang kanyang palad patungo sa pisngi ng babae. Sa lakas ng sampal, pati ang alagang aso ni Spain ay nagtago. Hindi rin napansin ng dalawa ang pagdating ni Spain, ngunit minabuti nito ang manood. Eto ang tatandaan mo. Mapapayagan kitang agawin kahit na ano na meron ako. Pero si Spain, sa akin lang siya at pasalamat ka at hinayaan ko kayong tumira dito ng nanay mo. Umalis ka sa harapan ko bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akala mo kung sino ka? Isa ka lang namang user. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ko na akitin si Spain? Wala kang magagawa dahil simula ngayon magiging akin siya at wala kang magagawa. Nakakalokong sabi ni Marian. Sino namang nagsabi na magpapaagaw ako? Biglang singit ni Spain na nakasandal pa sa pader. Nagulat din ang dalawang babae. Samantalang kunwari na naiiyak si Marian habang nakangunot naman ang magkabilang kilay ni Gana. Spain, gusto ko lang naman na pumasok sa trabaho at nagpapatulong ako sa kanya pero ayaw niya. Kaya ako yun nasabi. Ano bang kakayahan mo at kaya mong gawin para makapasok sa kumpanya ko? Are you a designer? Kaya mo bang gumuhit ng bagong disenyo? Hindi. Pero kaya kong pag-aralan ang ginagawa niya. Basta tanggapin mo lang ako. No. Isang talento iyon na hindi basta na pag-aaralan. Get out. Bago ako pa mismo ang magpaalis sa'yo. Natakot ang babae kaya naman agad-agad itong umalis. Naiwan naman ang dalawa. Kamusta naman ang baby ko? Otot mo sa baby Spain? Ayan ka na naman sa mga tawag mo sa akin na nakakayamot. Bakit kasi hindi mo pa aminin sa akin na mahal mo ko kaysa iniinis mo ko ha? Sa inis ni Gana, bigla na lamang iyon lumabas sa kanyang bibig. Nagulat pa siya nang mapagtanto ang sinambit kaya biglang naglikot ang mga mata niya. Umiwas siya ng tingin at nag-isip agad ng sasabihin dahil bigla siyang nakaramdam ng kaba nang makita ang seryosong mukha ni Spain. Ang ibig kong sabihin, huwag kang magsasalita ng ganon dahil baka ano pang isipin ng ibang tao na makakarinig sa'yo.
Ano naman kung marinig nila? Wala akong nakikitang masama doon. Anong wala? Baka isipin nila na may gusto ka sa akin o baka may relasyon tayo. Then good. Gusto ko yun. At iyon naman ang plano ko. Ano? Nauutal pang sabi ni Gana dahil hindi siya makapaniwala. You've heard me right. Nahayaan mo sila sa gusto nilang isipin tungkol sa atin. Iyon naman ang plano ko. Ang magkaroon ng atin. Nagbibiro ka lang, di ba? Bakit mo naman sinasabi yan, ha? Sa tagal nating magkasama, alam ko na kung kailan ka nagbibiro sa hindi. Hindi ako nagbibiro. Paano kung halikan kita dyan? Huwag ka nga magbiro dyan. Nakaramdam ng matinding kaba si Gana, lalo na nang unti-unting lumapit sa kanya si Spain. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya hanggang sa unti-unti na rin siyang umatras palayo sa lalaki. Hindi na namalayan pa na napasandal na siya sa pader ng living room kung nasaan sila. Hindi pa rin tumitigil si Spain na lapitan siya hanggang sa kusang pumikit ang mga mata niya. Naramdaman pa niya ang hininga nito na dumadampi sa tungki ng kanyang ilong. Tingin mo ba? Hahalikan kita? Hindi ka naman masyadong excited na matikman ang labi ko, no? Biro pa ni Spain kaya kusang bumuklat ang mga mata niya. Ang kaninang kaba ay napalitan ng hiya at inis. Muntik nang umusok ang ilong niya sa inis kay Spain na nakangisi lamang ngayon. Tingin mo ba pumikit ako dahil lang sa nag-aantay ako na halikan mo? Pumikit ako dahil ang baho ng hininga mo. Aba, oy, mas mahal pa nga ang toothpaste ko sa sahod mo eh. Bira naman ni Spain. Aba din bansa, kung hindi mo ako pinagtitripan, edi sana hindi tayo nag-aaway ngayon. Alam mo, mas mabuti pa talagang umalis ka na sa harapan ko bago pa kita sikuhin. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Paano kung gusto talaga kitang halikan? Anong gagawin mo? Kiss me then. Huwag ka puro salita. Dahil kanina pa nanggigigil ang bangs ko. Dare ni Gana sa binata. Kitang-kita niya kung paano nagbago bigla ang aura ni Spain, lalo na ang mga mata nito na nagbigay ng matinding pagnanasa sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Dahil sa bigat ng tensyon sa pagitan nila, hindi niya na kinaya pa kaya nauna na siyang iiwas nang bigla na lamang kabigin ang batok niya at siilin siya ng halik. Hindi kaagad nakagalaw si Gana dahil sa matinding pagkabigla. Ramdam na ramdam niya pa kung paano lumalalim ang halikan nilang dalawa hanggang sa hindi na rin niya namalayan pa na tumugon siya sa mga halik ni Spain. Naghiwalay lamang sila nang tahulin sila ng aso. Nagkahiyaan pa at hindi makatingin sa isa't isa. Ramdam na ramdam ni Gana ang pakiramdam ng malambot na labi na iyon. Pakiramdam niya ay nasa labi pa rin niya ang labi ni Spain. Hindi ko alam kung para saan ang halik na yun pero gusto ko lang sabihin na hindi mo dapat yun ginawa. Paano kung may makakita sa atin? Baka ano pang sabihin nila? Wala akong pakialam. Isa pa, tumugon ka sa halik ko, hindi ba? Ang ibig sabihin lamang nun ay gusto mo ko. Matagal na. Pag-amin ni Gana. Di na ako magtataka. Sino bang hindi magkakagusto sa akin, hindi ba? Mayabang na sabi pa niya. Kaysa makaramdam ng hiya si Gana, nainis pa siya sa pagiging hambog ni Spain. Hindi na siya magtataka pa dahil ganito naman talaga ang pagkakakilala niya sa lalaki. Ang pag-amin sana niya ay napunta lamang sa kalokohan. Gana? Ano? Tapos ka na ba sa pagiging hambog mo? Mamaya na lang ako aamin sa'yo kapag ganyan. Aniya. Pwede ba kitang ligawan? Baliw. Seryoso ako dito, Gana. I like you. Gusto kita. Matagal na. Bago mo pa ako bentahan ng panty mo. So, mahal mo na ako nang gabing makuha mo ang panty ko, ganun ba? Gatong naman ni Gana. Yes. Nang araw na yon, hindi na mawala sa isip ko ang bulaklakin mong panty. Pero teka, hindi ito about sa panty mo kundi sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero paano? Wala namang espesyal sa akin para magustuhan mo ko. At saka hindi tayo pareho? Dahil langit ka, lupa ako. Para kang kutsara na stainless at ako, kutsara na plastic. Maramdaming sabi ni Gana kung saan napangiwi naman si Spain. Sagutin mo na lang kung pwede ba ako manligaw o hindi.
Ang ikli ng pasensya mo, no? Di mo ba alam na nag-e-emote pa ako dito? At saka, gusto kita kaya tayo na. Weh, Aba, loko ka. Di ka na mahihirapan naman ligaw sa akin dahil tayo na. Sinasagot na kita, boyfriend na kita, at akin ka na. Ani Gana. Napangiti na rin ng malawak si Spain nang dahil sa sinagot na siya ng dalaga. Magyayakapan sana silang dalawa nang biglang may tumikhim sa likuran nila. Naroon pala ang ina ni Spain na may ngising aso dahil sa nasaksihan sa dalawa. Namula naman sa matinding kahihiyan si Gana dahil sa lahat ng tao na makikita sila ay ang ina pa nito. huwag niyo na akong pansinin mga anak. Ipagpatuloy niyo na ang paglalambingan niyo at isipin niyo na isa lamang akong hangin na nagsasalita. Mami naman bakit kasi hindi ka nagsabi na darating ka? Aba naman, kanina pa ako katok ng katok kaso masyado kayong abala kaya naman pumasok na ako. Sige na Gana, anak, salamat at pinagtiisan mo ang anak ko. Pasensya ka na kung minsan parang baliw yan. Ani pa ng ina ni Spain. Mommy, umalis ka na nga at kung ano-ano pang sinasabi mo kay Gana. Susumbong talaga kita kay Daddy kapag hindi mo tinigilan ng pang-iinis sa akin. Asus, magsumbong ka at baka pag-untugin ko pa kayong dalawa. Sige na at aalis na ako. Basta dapat may apo na ako sa susunod na taon. Ani pa ng matanda bago ito tuluyang umalis ng lugar na iyon. Naiwan naman si Gana at Spain na hindi pa rin makapaniwala sa naging pangyayari ngayon. Ngunit hindi pa rin mawawala sa mga mukha nila ang saya dahil sa wakas, nagawa nilang umamin ng tunay nilang nararamdaman. Lumipas ang isang buwan at tuluyan nang napaalis ang madrasta niya at ang anak nito dahil sa pagnanakaw sa mansyon. Nalaman din ni Gana na hindi anak ng ama ang dinadala ng ginang kaya nagkaroon sila ng dahilan upang paalisin ang mga ito. Naging masaya ang pagsasama nila, ngunit darating pala ang malaking dagok sa buhay nila na susubok sa pagsasamahan nilang dalawa. Nang dumating sa buhay ni Spain ang dating nobya na si Sofia, ang ex-fiancé ni Spain na sumama sa ibang lalaki dahil lamang sa wala ng oras sa kanya ang binata. Hindi niyo ba ako i-welcome? Ako ang bagong designer ng kumpanya niyo. At saka, nasan ba si Spain ha? Hindi ba dapat siyang sasalubong sa akin? Maarte nitong sabi. Kasama po kasi siya ni Miss Gana, madam. Ani naman ang isa sa empleyado. At sino naman itong Gana na ito ha? Bagong yaya ba niya? Empleyado dito? Siya po ang kasintahan ni Sir Spain. What? Hiyaw ng babae na si Sofia. Bigla na lamang nagpuyos ang damdamin niya sa narinig. Selos, inggit at matinding galit ang nararamdaman niya. Matapos ang 3 taon na pananatili sa ibang bansa, napagtanto ni Sofia na ang tunay niyang mahal ay si Spain, kaya siya bumalik upang makipag-ayos. Ngunit paano pa niya gagawin kung may ibang babae na pala ito? May kasintahan na siya? Sino namang tangang nag-isip na may kasintahan na si Spain? Hindi ba ako lang ang amo niyo dito? Sino ba yung Gana na yan? Gusto kong ipakita niyo siya sa akin. Madam, pasensya na pero magkasama po sila ngayon ni Sir. Sabihin mo dyan kay Spain na kitain niya ako ngayon din. Kailangan kong malaman kung anong kalokohan na naman ang naiisip niya. Hindi na nakapagsalita ang babaeng empleyado nang biglang pumasok si Spain at Gana na masayang nagkukwentuhan pa. Nawala din ang ngiti sa labi ng dalawa nang mapansin si Sofia. Nagtaka naman si Gana sa naging reaksyon ni Spain nang makita ang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Sofia, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko kung anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ano itong nabalitaan ko na may kasintahan ka na? Anong kalokohan to, Spain? Ang akala ko ba, maaantay mo pa ako? What? Matagal na tayong tapos, Sofia. At saka, ano bang ginagawa mo dito? Sa pagkakaalam ko, wala kang papel sa kumpanya ko. Ako ang bagong designer mo dito, babe. Tulad ng plano natin noon, hindi ba? Na ako ang magiging designer ng kumpanya mo. Nagdedeleryong sabi pa nito. Nagdedeleryo ka ba, miss? Ano ba pinagsasabi mo sa boyfriend ko? Singit na ni Gana dahil hindi na siya natutuwa sa pinag-uusapan ng mga ito. Boyfriend?
Fiancé niya ako. Malandi ka rin no? Bakit kailangan mong sumingit sa relasyon ng iba? Bingi ka ba? Narinig mo nga ang sinabi ni Spain. Matagal na kayong tapos at hiwalay. Kaya anong karapatan mo para magalit sa kanya ng ganito? Love. Mahinang bulong ni Spain kay Gana dahil nakikita niyang magsasalpukan na ang dalawa. Yumakap pa ang binata kay Gana, ngunit hindi talaga siya pinapansin ng kasintahan. Ang lakas din ng loob mo Porket ikaw ang pinatulan niya? Siyempre, wala ako Pero sa oras na narito na ako, tingin mo ba, hindi siya babalik sa akin? Ngumisi pa ng nakakaloko ang babaeng si Sofia, kaya mas lalong umusok ang ilong ni Gana. Hindi ka lang pala asyumera Isa ka rin palang ma-feeling at hibang dahil kung ano-anong sinasabi mo. Mahiya ka naman sa dictionary, hindi na kinakaya ang kakapalan ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo? Mas makapal ang mukha mo dahil hindi mo alam kung sinong binabangga mo. Kung ano man ang nakaraan yun ni Spain, noon yun at mananatili na roon. Naiintindihan mo ba? Tigilan mo na kami dahil walang maniniwala sa baliw na tulad mo. Maangas na sabi ni Gana. Napahiya naman si Sofia dahil sa ginawa ni Gana, kaya naman kusa na itong umalis ng opisina ng lalaki. Nag-aalala naman ang mukha ni Spain dahil sa nangyari ngayong araw. Alam niya ang ugali ni Sofia at hindi ito titigil hanggat hindi nakakagante sa babae. Ano pang ginagawa mo dyan? Hindi ka ba magpapaliwanag sa akin kung sinong babaeng yun? May pa-babe-babe pang tawag sa yung espasol na yun na. Ang pangit naman. Akala ata niya kinaganda niyang pagiging malantod. Love naman, kumalma ka at magpapaliwanag ako. Sino siya? My ex-fiancé. My ex. Kailan kayo naghiwalay? 3 years ago. Sumama siya sa ibang lalaki dahil wala akong oras sa kanya. Mahal mo pa ba siya? Siyempre hindi na. Matagal nang tapos kung ano man ang meron kami noon. Ikaw na ang mahal ko ngayon at ikaw lang. Kaya naman sasabihin ko sa'yo na kung ano man ang sasabihin niya, sa akin ka maniwala. Please. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Ikaw lang at wala nang iba. Yumakap pa si Spain sa dalaga. Hindi nakaramdam ng selos si Gana sa babae kanina. Bagkos, inis dahil may mga babae palang malakas ang loob na mang-iwan at babalik kung kailan ito gusto. Ngunit hindi na ito mauulit pa dahil si Spain ay sa kanya lamang at wala ng iba. Ang akala ni Gana ay magiging maayos na ang lahat, ngunit hindi dahil mas lalo lamang naging sakit sa ulo ang babaeng si Sofia. Madalas din itong pakialaman ang mga trabaho na nakaatang kay Gana. Balik panaog pa si Gana sa living room habang kasama ang kaibigan na problemado din ang itsura. Inaantay nila na makauwi si Spain galing mula sa isang business trip. May nais siyang ipaliwanag sa kasintahan dahil ang disenyo niya na ginawa ay nirelease ni Sofia at inangkin ito. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Kumalma ka nga at ako ang nininervyo sa'yo Mas maganda kung antayin natin si Spain para siya na ang sumulusyon dito. Wika pa ni Kiray. Iyon naman ang ginagawa ko, hindi ba? Kumakalma naman ako Nasaan ang kalma dyan, Aber? Nakikita mo bang sarili mo? Ako nahihilo sa'yo. Mabuti pa ay kumalma ka dahil walang magagawa yang kakaikot mo dyan. Hindi ko mapigilan dahil ang pinagpuyatan at pinaghirapan ko ay inangkin ng ibang tao tapos si Sofia pa yun. Iyon kasi ang palagay ko na mag-aahon sa kumpanya. Kaya naman di ko matanggap. Naiintindihan kita, kaya naman kumalma ka. Oh, ayan na pala si Spain. Dinuro pa ni Kiray ang binata na papasok ng mansyon at may dalang bulaklak. Mabilis naman sumalubong si Gana sa lalaki at niyakap ito. Kaya naman, nagtaka na rin si Spain sa inasal ng kasintahan. What's wrong? Tanong pa nito nang mapansin ang malungkot na mukha ng dalaga. Paano kasi ninakawan ng haliparot na si Sofia na yan? Aba, hindi na nahiya ang loka at nagawa pang nakawin ng likha ng kaibigan ko. Kapag talaga yan, nakita ko, naku, sasapakin ko talaga yan. Singit ni Kiray at umaksyon pa talaga na may sinusuntok sa kawalan. Nagtataka namang tumingin si Spain sa kasintahan at naalala ang project na pinasa ni Sofia sa kanya nitong nakaraan. Nagtataka siya kung bakit tila gumaling ang babae kung wala naman itong alam sa pagde-design. Hindi ka naman naniniwala na siya ang may gawa noon, hindi ba? Gawa ko yun. At hindi ko alam kung paano napunta sa kanya.
Paano ko mapapatunayan na akin ang mga panty na yun? Di mo ba maalala kung anong huling ginawa mo? Di mo ba nakalimutan alisin ang USB sa laptop nang umuwi tayo? Ako nang bahala dito, love. Huwag ka na mag-alala pa. Maniwala ka sa akin. Ako ang may-ari ng mga yun. Tila sinasakal naman ang puso ni Spain nang makita ang lungkot at takot sa mga mata ni Gana. Niyakap na lamang niya ito at inalo na magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, maagang pumasok si Spain upang alamin kung ano ba ang totoo. Nauna na siya sa kasintahan dahil may aasikasuhin pa siya. Hindi niya inaasahan nang bumungad sa kanya si Sofia na may malambing ng ngiti sa labi. Hindi niya sana ito papansinin nang bigla itong humarang sa dadaanan niya. Move. Malamig pa niyang utos. Paano kung ayoko? Spain, babe. Namimiss na kita. At bakit ba hindi mo ako pinapansin ha? Kung alam mo lang kung gaano kita gustong masolo ngayon. At mabuti naman, wala ang bubitang yun. Huwag mo nga siyang pagsalita ng ganyan. Bakit? Totoo naman na bobita siya. Para sabihing kanya mga gawa ko. Kusa nang lumabas ang mga katagang ito sa bibig ng babae. Ikaw nga ba ang tunay na may gawa? O ninakaw mo lang? Anong ninakaw? Spain, sa tagal natin magkasama, ngayon mo pa ba ako pag-iisipan ng masama? Bakit ko naman nanakawin ang gawa ng babaeng yun? Natapos ako sa magandang paaralan, tapos nanakawin ko lang? Sabihin mo sa akin ang totoo, kung ninakaw mo ba o hindi. Huwag mo kong lokohin, dahil alam naman natin na wala kang talento sa ganito. Huwag mong antayin na ako pa mismo ang kumaladkad sa'yo palabas ng kumpanya ko. Pagbabanta pa ni Spain sa babae na talaga namang hindi niya nagustuhan. Seryoso ka ba dyan? Stingin mo ba magagawa ko yun? Stingin mo kakayanin kong nakawin ang gawa ng iba para sa pansarili ko? Hindi ba? Ang kapal na mukha mo. Simula nang makilala mo ang babaeng yan, naging masama na ang ugali mo. Sa lahat ng babae na pag-iisipan mo ng masama, ako pa talaga? Spain, I still love you. Kaya baka pwede nating ayusin to? Sinubukan pa ni Sofia na hilahin ang uluhan ni Spain upang mahalikan ito nang bigla na lamang siya sumubsob sa malamig na tiles. Di ba sabi ko sa'yo, layuan mo ang boyfriend ko? Di ka na nga nakontento sa pagnakaw ng gawa ko, pati ba naman ang lumandi sa lalaking hindi naman sa'yo? Sigaw ni Gana nang maabutan niya ang dalawa na maghahalikan na. Tinulak mo ba ako, you bitch? Oh well, hindi lang yan ang mapapala mo sa akin kapag kinanti mo pa ang boyfriend ko. Yun na ang design ko. Pero si Spain, sa akin lang, Sofia. Hindi na siya magiging iyo kahit kailan. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Spain. Mahal niya ako at wala ng iba. Kaya ka lang naman pinatulan, hindi ba? Dahil inaantay niya ang pagbabalik ko. Nababaliw ka na. Bakit niya bababalik ka ng tulad mo na sinayang mo lang, ha? Paano? Umalis ka na dito bago pa kita kalad ka rin paalis ng kumpanya. Wag ka nang babalik dito. At ako na mismo ang magsasabi nito. You're fired! Malakas na hiyaw ni Gana. Sa huli, kinaladkad ng mga security si Sofia palabas ng kumpanya. Napatunayan din na ang design na inangkin nito ay kay Gana. Inalis na rin ni Spain ang lahat ng koneksyon nila ng dating kasintahan kasama na ang maliliit na shares nito sa kumpanya. Simula noon na nahimik na ang buhay ng dalawa. Mas lalo pang naging maligaya ang lahat ng i-anunsyo na ni Spain at Gana ang nalalapit nilang pagpapakasal. Mabilis lamang ang paglipas ng mga araw at ngayon na ang kasal ng dalawa. Nakahanda na ang lahat. Isang linggo din hindi na silayan ni Spain ang babae dahil iyon ang tradisyon ng kanilang pamilya. Hindi niya maaaring makita at sa araw ng kasal mismo niya masisilayan ito. Nakakausap lamang niya si Gana sa pamamagitan ng pagtawag. Pare, magbanyo ka nga muna dahil kanina ka pa hindi mapakali. Ani ni Denmark ang best man sa kasal ni Spain. Nasa isang silid silang magkakaibigan. Inaantabayanan si Spain dahil kanina pa ito namumutla at kinakabahan. Sinong kakalma? Kung ngayon ang kasal ko pare. Hindi mo kasi alam ng nararamdaman ko eh. Para akong matatay na maiihi ng sabay. Pare, kinasal na kaming lahat. Kayo lang ang hindi. Kaya napagdaanan na namin yan. Eto, malamig na tubig para naman mahimasmasan ka dyan. Inabot pa ni Israel ang isang basong tubig.
Excuse me, magsisimula na po ang kasal. Sabi ng coordinator ng kasal kaya mas lalong kinabahan si Spain. Tinapik naman siya ng mga kaibigan upang pakalmahin, ngunit ganoon na lamang ang kaba niya hanggang sa makapasok sa simbahan. Pare, gusto kong magbanyo. Aniya pa sa mga kaibigan na nasa likuran niya. Pare, nandyan ang bride mo. Pigilan mo na lang. Sa pagbubukas ng pintuan ng simbahan, niluwan nito si Gana na napakaganda sa suot nitong puting gown. Akay ng kanyang ama na may malaking ngiti din sa labi. Hindi na nga napigilan ni Spain ang maluha nang makita ang babae. Dahil sa wakas, matapos ang napakatagal na paghihintay, ikakasal na sila. Napakaganda mo, love. Aniya pa nang tuluyan ng makalapit sa kanya si Gana. Bakit ka ba umiiyak? Pati ako naiiyak na rin, love eh. Sabi naman ni Gana. Dito na nagsimula ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Nangakong magsasama habang buhay, sa hirap at ginhawa. Hanggang sa i-anunsyo ng pari na maaari ng hagkan ni Spain ang asawa. Hiyawan at palakpakan ng namayani nang magdikit ang kanilang mga labi. Sumunod na rin ang pictorial ng lahat ng bigla na lamang may napakagandang babae ang biglang pumasok sa loob ng simbahan. Nanlilisik ang mga mata at may dalang itak. Nagtaka ang lahat kung saan nagmula ang babae. Nasaan ang hayop na oma na yon? Ilabas niyong buwisit na lalaking yan at sabihin niyo na panagutan ako! Matapos niya akong buntisin, tataka siya ng ganon-ganon lang? Hiyaw nito, kaya sabay-sabay na lumingon ang lahat sa binatang si Oman na namumutla ngayon. Wala akong alam sa sinasabi niya. Tanggip pa nito. Anong wala? Kilala ka ng babaeng yan, Oman. Nasaan ang itlog kung tatakbuhan mo siya matapos mong buntisin? Singit ng matandang lalaki ang lolo ni Oman. Lolo naman, hindi ko siya binuntis, okay? Baliw ang babaeng yan, kaya naman huwag kang maniniwala. Oman! Puisit ka! Nagulat pa si Gana nang lumapit sa kanya ang babae at ngumiti ng napakalawak. Hindi napigilan ni Gana nang ngumiti din dito dahil ramdam niya na mabuting babae ito. Hi po, ako po magiging asawa ni Oman, ate. Pwede ko bang hingin ang bulaklak mo? Ani pa nito. Nagkatinginan pa si Gana at Spain subalit sa huli, binigay niya ang bouquet ng bulaklak sa babae. Gana, kapag yan binigay mo sa kanya, hindi na tayo magkaibigan. Ani pa ni Oman. Manahimik ka dyan. Pakasalan mo ako ngayon din, kundi sasabihin ko sa lahat kung gaano kaliit yan. Sigaw pa ng babae na naging tampulan ng malakas na tawa. Sa huli, nagbangayan ang dalawa sa mismong kasal ng kaibigan nila. Napapailing-iling naman si Gana at Spain na pasimpleng tumakas sa kaguluhan na nagaganap. Binuhat pa ni Spain ang asawa na pa-bridal style at isinakay sa kotse. Okay lang naman iwanan na natin sila, di ba? Hindi ba nila tayo hahanapin? Natatawang tanong ni Gana sa asawa. Love, maiintindihan nila ito dahil kailangan na nating gawin si Junior. Isa pa, isang linggo akong nagtiis na hindi ka makita. Kaya tara na at kailangan na kitang masolo. Loko. Pero tara na at hayaan na natin sila, mister ko. I love you. I love you, Mrs. ko. Malambing na tugon ni Spain sa asawa. Sakay ang sasakyan, tinakasan nila ang mga kaibigan at bisita sa simbahan. Malapad ang ngiti sa kanilang mga labi nang baybayin nila ang daan paalis ng simbahan. Pakanta-kanta pa sila habang magkahawak kamay dahil sa wakas natupad rin ang kanilang pinapangarap. Ito ang maangkin ang isa't isa. Wakas.